Ika-6 na araw, buwan ng Oktubre, taong 1876. Dinala ako sa Pilipinas galing Espanya. Ako'y binintangan na kasapi sa pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Nadawit ang aking pangalan at kinulong sa Fort Santiago. Ang ina ni Rizal ang kanyang unang guro. Totoong nagsyaga siya upang siya ay matuto sa pagbasa at pagsulat. Pepe, nasaan ang isip mo, iho? Wala dyan sa binabasa mo. Tama ako? Kapag hindi mo maintindihan, magtanong ka. Ay wala na naman ang isip ni Rizal sa leksyon na itinuturo ng kanyang ina. Buti na lamang may 2 gamo-gamo na napansin ni Rizal. Nawala ang kanyang antok, pinanood ni Rizal ang mga gamo-gamo at napansin iyon ng ina ni Rizal. Sa halip na siya ay pagalitan, sinabi niya rito, Hala na, babasahan kita ng isang kwento. Ang kwento ay tungkol sa mag-inang gamo-gamo na umaaligid sa munting apoy ng lampara. Pilyo ang batang gamo-gamo. Lumilipad siya papalapit sa apoy. Lalayo, ngunit lalapit uli. Lalayo, lalapit. Inaakit siya ng apoy. Mayroon ng kung ano ang apoy na matutuklasan lamang niya kung siya ay lalapit at lalapit pa. Habang taimtim ako sa pagbabasa ni ina, di ko inaalis ang paningin sa mag-inang gamo-gamo. Labis na nabahala ang inang gamo-gamo sa kalikutan ng kanyang anak. Anak, wika ng ina. Huwag kang pakalalapit sa apoy. Bakit po, ina? Tanong ng anak na gamo-gamo. Mapanganib. Ang apoy ay masyadong mapanganib. Subalit, ina, ako po'y naakit sa liwanag ng apoy. Anak, huwag matigas ang ulo, anak. Kapag madampian ka ng apoy, ay nako, ika'y masusunog at mamamatay. Nang marinig ni Rizal ang bahaging kwentong iyon, tila lumakas ang tibok ng kanyang puso. Ang liwanag ng apoy ay maaaring mapanganib, ngunit ito'y mapangakit sa kanyang musmos na isip. Gusto niyang tuklasin ang liwanag at init ng apoy na wala ang pinakamaningning kundi iyaon.
Nasa 16 na taong gulang si Rizal nang madama ang unang pag-ibig sa dalagang nagngangalang Segunda Katigbak na taga Lipa, Batangas. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang relasyon dahil hindi sang-ayon ang mga magulang ni Segunda kay Rizal. Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay doon ko nakilala ang isang kaakit-akit at mainhing dalaga na anak ni Tio Antonio Rivera na nagngangalang Leonor Rivera. Habang papalabas patungo sa pintuan ng ligasyon, napahinto si Rizal ng masilayan ng kanyang dalawang mata napakagandang binibini na si Usisan. Sa dapitan ko nakilala ang isang magandang binibini na nagbigay sa akin ng isang magandang alaala. Siya ay isang magandang Irish na taga-Hong. Sa pagtira ko sa bahay ng mga dikit, hindi ko maipagkakaila ang aking lihim na nararamdaman sa panganay na anak ni Ginoong Charles. Si Gertrude, o kung tawagin ko siya ay Getty. Aking lubos na ikinatuwa ang paghangarin niya sa akin. Hindi nagtagal ay nahulog ang loob ni Rizal at Josephine sa isa't isa. Naging matamis ang pagsasama nilang dalawa. Sila ay nagnais na magpakasal, ngunit hindi pinayagan ni Padre dahil kinakailangan pang sumangguni ang pahintulot ng Bishop ng Cebu. Una ay ang mga sinumpaang pahayag mula sa iyong mga kasalungo sa buhay. Ikalawa ay ang mga katibayang dokumento tulad ng mga artikulo, tula, liham at talumpati na iyong isinulat. Walang masama sa mga artikulo at tulang ginawa ko. Hindi ito makatarungan. Sisiguraduhin ko na malinis ko ang aking pangalan. Ito lang ang aking minumungkahi. Pinahintulutan kitang mamili ng iyong manananggol. Sinama ako noon ng aking kapatid na si Pasiano. Roon ko nakita ang sobrang paghinagpis niya dahil naging malapit siya sa isa sa mga pare, si Padre Jose Burgos. Matapos ang karumaldumal na pagpatay at pagbitay sa 3 paring martir, hinagpis at matinding kalungkutan ang natamo sa aking puso at isipan. Wala akong kasalanan! Wala akong pagtataksil! Wala akong ginawang pagtataksil! Algo na konfesyon? Sa aking patutunguhay, isang lugar na kung saan hindi kikilos ang mga tao na walang kumpas at pagmamahal ng Panginoong Diyos.
Padre Burgos, ¿cuáles son tus últimas palabras? ¿Nada? Bueno. Verdugo! Padre Zamora, Justidos Fraile, Verdugo! Heralo el Garote, los traidores herejes, sufren hace, Verdugo! Nandito tayo ngayon upang linisin si Jose Rizal ukol sa kanyang kaso pag-aalsa, sedisyon at tatag ng mga iligal na samahan. Si Rizal ay ginawa lamang ang kanyang tungkulin para sa aking bayan at wala akong nakikitang masama laban dito. Isa pa'y mahirap unawain ang usapin ko dahil sa damdamin laban sa nasasaktan. Ngunit paano mo maipapaliwanag ang ibinibintang ng hukom? Ang mga hukom ay hindi dapat kapaligan. Manapay dapat silang maging makatarungan. Kung sinasangayon ang naturang hakol sa taong nasasaktan, Kung gayo'y tapos na ang usapin, ikaw Rizal ay nakulang karilin sa bagong bayan sa umaga ng katutugpon ng Disyembre. Aking mga kababayan, labis kong ikinagugulat ang pagdawit ng aking pangalan. Lininaw ko na hindi gatilyo o tabakman ang sagot, bagkus pluma at tinta ang pintuan ng ating minimithi.
dahil sa pagmamahal sa bayan. Traidor! Bakit po sila sumisigaw? Sabi nila, patayin ang traidor. Pero paano siya naging traidor? Hindi ko kailangan ng turing. Isa kang traidor. Ang traidor ay binabaril patalikod. Hayaan niyo akong humarap sa mga tao. Hindi ako nagtaksil sa aking bayan, maging sa Espanya. Maraming salamat sa pagtanggol mo. Huling kahilingan, huwag po sa ulo. Kung likod man, sa puso nyo patamain.